Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Noong isang gabing naliliwanagan ng buwan, sa isang kakaibang maliit na nayon na matatagpuan sa gitna ng matatayog na puno at burol na natatakpan ng hamog, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Gracia. Noon pa man ay nabighani si Gracia sa mga kwento ng mga multo at multo na ninanamnamang kilig ng isang magandang pananakot. Hindi niya alam, ang hating gabi na takot ay naghihintay sa kanya. Isang malamig na gabi ng Oktubre, pinangahasan siya ng mga kaibigan ni Gracia na makipagsapalaran sa lumang abandonadong mansyon sa labas ng bayan na sinasabing pinagmumultuhan ng multo ng isang pinahihirapang kaluluwa. Hindi pinapansin ang mga babala ng mga taong bayan. Tinanggap ni Gracia ang hamon, sabik na patunayan ang kanyang katapangan. Nang maghating gabi na ang orasan, gumapang si Gracia sa tinutubuan na hardin at itinulak niya ng malakas ang gate patungo sa mansyon. Lumakas ang hangin sa pag-asa habang siya ay tumawid sa pintuan. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Sa loob, ang mansyon ay nababalot ng kadiliman, ang tanging liwanag na nagmumula sa maputlang liwanag ng buwan. Umalingaw-ngaw ang mga yabag ni Gracia sa mga bakanteng bulwagan habang ginalugad niya ang bawat silid, naghahanap ng anumang palatandaan ng supernatural. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin sa mansyon. Napatay ang kandilang hawak niya sa nanginginig niyang kamay. Nabalot ng takot si Gracia nang matagpuan niya ang kanyang sarili na nilalamon ng kadiliman. Lumakas ang kanyang sentido habang pilit niyang nakikita ang kadiliman. Pagkatapos, mula sa mga anino, isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa mga bulwagan. Pinalamig si Gracia hanggang sa buto. Nanginginig, tumawag siya sa kadiliman. Ang kanyang boses ay halos hindi bumulong. Ngunit sa halip na sumagot, narinig niya ang nakakatakot na tunog ng mga yabag na papalapit. Sa bawat sandali na lumilipas, lumalakas ang takot ni Gracia. Ang kanyang imahinasyon ay tumatakbo ng ligaw na may nakakatakot na mga posibilidad. Naramdaman niya ang presensyang nakakubli sa kadiliman. Ang masamang tingin nito ay nakatutok sa kanya. Habang inaakala ni Gracia na hindi na niya kakayanin pa, isang mahinang kislap ng liwanag ang lumitaw sa dikalayuan, na nagpapaliwanag sa figura ng isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Ang makamulto na mukha ng babae ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Gracia nang mapagtanto niyang kaharap niya ang masamang espiritu ng mansyon. Ngunit sa halip na umatake, ang multo ay nakatitig lang kay Gracia, na may hungkag na mga mata, puno ng kalungkutan at pananabik ang ekspresyon nito. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Gracia ng matinding empatiya para sa pinahihirapang kaluluwa na nakulong sa loob ng mansyon. Tinatawag ang kanyang tapang. Nilapitan ni Gracia ang multo na iniabot ang nanginginig na kamay bilang kilos ng paggaliw. Sa kanyang pagtataka, ang malamultong babae ay ngumiti ng mahina. Ang kanyang anyo ay nagsisimulang maglaho sa ere. Habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay sumisid sa kadiliman, natagpuan ni Gracia ang kanyang sarili na nag-iisa sa abandonadong mansyon. Ang mga alingaw-ngaw ng kanyang takot sa hating gabi ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga. Ngunit sa kabila ng takot na kinaharap niya, hindi maiwasan ni Gracia ang pakiramdam ng kapayapaan sa pag-alam na nakatulong siya upang maibsan ang pagdurusa ng isang nawawalang kaluluwa sa nakamamatay na gabing iyon. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.